Isda naman po tayo for today video. So para mabalance ko po, ina-alternate ko po ang pagluluto ng mga karne, isda. Pero yung gulay po ay try my best talaga na everyday meron po talaga. So kung wala lang po talagang time, dun lang po ako hindi nagluluto ng gulay. So umpisahan ko na po ang pagluluto. Nilagay ko po muna ang carrots. Hindi po ako nagigisa. I try my best na umiwas sa mga ginisan. Then nilagay ko po ang bell pepper at umiwas nga din po pala ako sa pirito. And then naglagay po ako ng konting water at asin. Pagkatapos naman po niyan ay pinakuluan ko lang po ito. And then after po niyan, nag-add po ako ng mga tomatoes na nasa can. Then pinantay-pantay ko lang po ito para magpantay din po ang pagkakaluto dito. After naman po niyan ay nag-add po ulit ako ng water at asin. Then inayos ko lang po ulit ng konti. Pagkatapos ko pong maayos ng konti ay ini-add ko na po dito itong mga isda. Sa pagkatapos ko pong mailagay ang mga isda ay tinakpan ko lamang po ito para po ito ay maluto ng maayos. Then after mga ilang minuto ay chinek ko lang po at inayos. Pagkatapos ko pong maayos ay tatakpan ko lang po ulit yan para po talagang maluto ng maigi ang mga isda. So after po mga ilang minuto ay chinek ko po at medyo naluto na po itong mga isda at ito po ay nilalagyan ko lang po ng tubig sa itaas para po lalong maluto ang mga isda. So eto na po guys at okay na po ang ganito dahil malambot na po ang isda, kaya naman po nilagay ko na po sa isang lalagyan. So guys, ito pong recipe ko ay para hindi po mag-cause ng inflammation, kaya naman po hindi ko po ginisa. At ang carrots po at ang bell pepper ay napakayaman sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. So sa huli po, naglagay po ako ng olive oil at ng oregano na pampabango. Ang olive oil po kasi guys, kapag iyan ay kinain mo ng hilaw ay napaka-healthy po sa katawan. Pero kapag po talaga pinirito ay nawawala po ang kanilang sustansya. Kaya po hanggat maaari ay iwas po ako sa ginisa at mga pirito para hindi po mag-cause ng inflammation sa katawan. Pero po, ang olive oil ay pwedeng-pwede mo po yung kainin ng hilaw at ilagay sa mga salad, pang dressing at sa iba pang mga pagkain. Sa ganung paraan po ay less inflammation po tayo sa katawan. Dahil sobrang dami na po talaga ng mga pagkain na nagkakos ng inflammation sa katawan. Isa na nga po dyan ang pagigisa ng mga pagkain at pati na rin po ang pagpipirito. At ang sobrang sugar sa katawan, kaya naman po ako po ay try my best talaga na umiwas at magluto ng mga pagkain na mga healthy at hindi po magkakos ng inflammation. Pero minsan po kumakain din naman po ako ng mga pirito at ng sweet, pero talagang paminsan-minsan lang po talaga. So guys, kung gusto nyo rin pong magpa-good health ay umpisahan nyo na po yan at try your best po na huwag kumain ng mga pagkain nagkakos ng inflammation dahil po kapag marami tayong inflammation sa katawan, iyon po ang nagkakos ng mga diseases. Kagaya po ng cancer at iba pang mga sakit. Kaya po guys, stay healthy!